kahapon lang nangyari. So, how will you approach this, especially if you're Falcons AP Bren? Pakiramdam ko, just stick to the game plan. Entering this match, panigurado ang Falcons AP Bren ay mga plano na against Blacklist International. I do believe the Blacklist International ay nagpakitang gilas ng Game 1 kung saan masasabi natin na nakapag-execute sila ng kanilang game plan ng napakatino. But this time around, Brigida, nabanggit mo na rin na ma-open siguro ang isa. Edith, still open. Pwedeng tanggalin ni Coach Ducky, pero kung sakaling buksan, ay may chance ang kunin ng Blacklist. Ayun na nga, bukas na ang Edith dito for Blacklist International kung i-consider siya dito ni Lord JM. Pero parang ang narinig natin ay sobrang ganda kasi nga naman nung gameplay ni MP The King dito. And I feel na yung in terms of yung gaano kaganda yung pag-complement dito, even though it's an assassin, parang yung slow mechanic kasi na na-offer niya. Ang ganda niya dun sa idea nung Blacklist International kung gusto idaan sa teamfight or sa chase. So, parang at least for them, marami naman tayo nakitang teams din previously na nag-prio Nolan. I think comfortable naman sila dito sa priority na to. That's true. At kitang-kita naman na mainit ngayon yung Nolan ni MP The King. Pero dahil nga hindi nila pinansin si Edith, ay agaran itong kukunin ng Falcons AP Bren at agaran ding ilalock in ang isang Vexana na sinabi naman na natin kanina, no, kahit sa ang composition ay napakaganda ng Vexana. Oh, so ang dami na nilang ways no to answer if ever na gusto ulit panindigan ng Blacklist International yung mga Mathilda Faramis. Or kaso wala ka palang Mathilda ngayon. So hindi na yata natin yun makikita from them. Instead, magse-set up hero si Perks. But then the Faramis is still open if ever gusto siyang i-consider ng Blacklist International. But if not, ano kasi feeling ko din nasa point tayo na parang nire-reserva na lang nila talaga yung mga gold laners for the latter portions ng draft. Hylos is still open kung sakaling gusto niyang kunin ni Lord JM for game number 2. Pero Faramis pa rin ang gusto ng Blacklist International. And this time around, tanda natin si Ogwen, isa sa mga comfort picks niyang Edith, pwedeng nakawin ng Falcons AP Bren ng isang Hylos. Para naman may Hylos na sila, may Edith pa. Ang gandang pang sagot na dun sa mga teamfight if ever kasi pwede mong i-angulo nga yung Glorious Path Ray regardless kung saan man yung mga entry. Kasi alam mo naman usually ang Nolan, yung pinanggagalingan yan ay hindi yung kung saan man nanggagaling yung ibang mga kasama niya typically. But for Blacklist International kasi parang yung nakikita nating idea talaga is sobrang sama-sama. So ang gandang adjustment. Medyo revealed nga lang though na jungle na rin kasi may Vexana na in their lineup. But then at least pwede na nila i-match lalo yung aggression kasi kanina doon sa nakita natin na Roger jungle parang medyo na na-restrict in a sense. Hindi ko alam kung dahil sa patch or dahil overall sobrang sinakal din ng Blacklist International yung early game rotations dito ng jungle ng Falcons AP Brain. Na-nerf din naman ng Julian pero pakiramdam ko hindi masyado itong nakaka-apekto sa jungle na Julian. Mainly because ang nerf dito ay sa scythe lamang o kanyang first skill. Napakasakit man ng burst niya dati ay I think tinapyasan lamang ng 20 o 30 on a per tick basis. Kaya naman on this point on, ang lagi namang ini-spam ng mga players natin dito yung upgraded sword. Kumbaga yung dash na nawawala. So hindi rin masyado nagmamatter na binabaan yung damage ng scythe. But overall, still a very good pick. Ayan na, may nanalo na, may nag-unlock na agad ng AP Bren Brody. Wow! ba yung mga nandito sa MTL Arena? Might as well makakita pa ako ng mas marami niyan. But again, just like what we've seen, Falcons AP Bren or formerly AP Bren having their Brody skin, isa rin yun sa mga heroes na medyo apektado given that there's a lot of, item changes as well na posible nating makita moving forward. Pero this is how Falcons AP Bren is gonna be starting their second phase with the Terizla. Ano kayang ipapakita ulit sa atin na gold lane ng Blacklist International? Kasi may chance pa rin naman ng isang Lolita. Though I feel na even earlier ay sobrang dinisregard na lang siya ng Blacklist International. So they're sticking with the Nathan as mentioned. And sila naman ang magpapakita ng Arlot. Okay. Wow. Ito na yun Arlot versus Terizla, isa sa mga pinaka-common na XP lane matchups natin. I do like to think na si Lord JM dito ay magta-tanky build na Arlot. Kumbaga parang secondary setter after maglabas ng implosion ni Perks. Still, in terms of late game damage, magtatapatan ng isang Nathan pati na rin ng Claude. Kaya naman pakiramdam ko ay tatagal ang larong ito. Maliban na lang, of course, kung may makapag-snowball. We've seen execution from the side of Blacklist International na yung pang
matagalan na Nathan pick na kinuha nila para kay Ohebay. Nagmistulang mabilis yung pagtatapos ng game number 1 as they got the victory. But now is the debut of the Claude in this series. And if we remember correctly, itong Claude na ito ay wala ng mana. It's gonna be leaning towards something else right now. Will Falcons AP Bren take us to game number 3? Or will Blacklist International get the sweep? Welcome Casters, to Mobile Legends! Panggulat na game number 1 ang ihinatid sa atin ng Blacklist International. Ang katanungan na lang dito, ma-extend ba tong serye o masiselyohan na ng mga agents? Welcome to game number 2. Burrito, Ate mo Chantel. Lumabas na ang Claude. Oo, nakita na ulit natin si Claude kay Supermarket na this is it, Burrito, this is it. Parang yung mga katanungan natin kung may team ba na pwede magbago ang performance pagdating sa bagong patch, masasagot to ng serye na yun. Serye na to. Serye na to. Serye na to. Itong game na to. Itong game na to. So, medyo ano na ulit, parang usual na rotation muna para dito sa ating dalawang kupunan. At ang pinakakinagandahan dito is parang nakikita natin yung importansya ng XP laners, lalong-lalo na nung naging laban natin kanina. No. At ngayon nawala na rin yung Hylos na nagpasakit talaga sa ulo dito ng Falcons AP Bren kanina. Ang kakaibahan naman dito, hawak ito or hawak yung Arlot ni Lord JM. Pero speaking of sagot, total, pinag-uusapan natin yung mga sagot. No? Parang ang naging solusyon ng Falcons AP Bren doon sa Faramis na hero mula dito sa Blacklist is the Claude. Kasi nga naman, di ba, ito classic na to eh. Pambasag ng Netherrealm, yung Blazing Duet. O, parang sinasabayan yan eh. Para, di ba may ilang second, wait lang. Di ba Sabayan! sasabihin, First Blood na agad. Para dito sa side ng FCAP, Kyle TZ ang makakakuha niyan. At sa may bottom lane, grabe din yung sundutan na nangyayari dito sa dalawang XP laners. Yung isa, ano ba tawag Isang yan? matulis. Yung isa screwdriver eh. Yung isa, martilyo. Martilyo. Ito na, labanan na to guys ng mga, ano bang tawag sa mga gano'n? Hindi ko alam. Carpenters ba tawag yan? Carpenter tools. Carpenter. Hindi ko alam. Basta yun na yun. Mga Tawagin tools. natin silang The Carpenters. The Carpenter. Oh, wait lang kasi nakatago din si Pew dito. Andun na naman yung mga maso ni Kuya Flap. Hatak ang gagawin. Grabe yung Shadow Stampede na ginawa doon ni Haji. Karaman, halos wala na po hindi ng mga players sa penalty zone. Uy! Walang tatamaan si Flap TC doon. Pero yung Turtle makukuha na ni Kyle TC. Ginamit yung Sacred Hammer. Ay! At grabing implosion. Dalawa yung tatamaan. Kaya naman si Kyle TC makukuha. Make it 2. Kasi si Ogwen makukuha na rin. Grabing step back doon ni Perks. Mala James Harden kung gumalaw. Oh, wait lang. 1v1. Dito sa may bandang itaas, si Super Mario napatras. Ang sakit ni Uweb. Ito na. Yung screwdriver. Ay, Ito na. Biglang binisis lang doon sa may bottom lane. At pinasok pa nga. Ginamit yung retribution para ma-secure yung kill. Laban dito kay Flop TC. Grabe kakaibang Blacklist ang ating nakikita ngayon. No? Kumbaga, yung weeks 1 to 5, binura na kaagad nila sa mapa. No? Sabi nila, ibang Blacklist na akin yung makikita. Pero ngayon, iba rin ang paghatak ni Haji. Ay! Pero ihahatid din. Grabe mga layering of skills. Grabe mga crowd control dito na pinapakita ng Blacklist International. Pero sagot naman, burrito ng FCAP. Okay, sige, nanalo sila sa teamfight. Kailangan bawasan natin yung mga objectives nila. At isa dyan is gonna be the purple map of MP the King. Kanino nga ba talaga mapupunta? Nakuha ba? Hindi, naagaw. Naagaw ni Kyle TC. Nakagaw. And ito yung maganda, no? Simula para sa Falcons AP Bren. And yung kung babalikan natin yung kaninang sequence, mabuti na lang ay wala pang available na implosion itong si Perks doon sa pagkahatak nila dito kay Ogwen. Pero ngayon, medyo tatahimik. Hindi, sabi dito ni Lord J, Oo. walang tatahimik sa pamilyang to. Laban lang ng laban. Ito na ang makabagong sistema sa MLBB. Dati sinasabi natin na matagal pa natin makikita ang mga XP laners. Ngayon, umpisa pala ng laban. Nagkakabigayan na. Oo nga, ito na yung new generation ng mga XP laners na Gen E. mga suntukan gagad ng mga panahon kasi na na Esmeralda, Uranus, yung talaga. Ay! Aray ko! Tinawag ang Agila. At ang Agila ay nakakuha ng kill dun sa may top lane. Pero totoo yung sinasabi mo sa Esmeralda at saka Uranus. Dati nung panahon na yun, kahit hindi mo pa pinikan ng camera eh. Oo, kahit wag mo nang daanan, parang sinasabi ni Direk Una, wag mo nang pansinin yung dalawa na yan. Pero kasi kailangan mong matyagan eh, dahil nga puro aksyon
Pero maganda naman ang pagbawi ng Falcons AP Bren. Nakakuha si Kyle TC, 2 kill. Nasa kanyang puder, pero certainly makuha din ni Kyle. Another implosion, parang ganun din nangyari kanina. Nakahuli na naman at si Pew mapatay na nila. Ginamit na dito yung penalty zone. Si Perks mapatay na rin. Pero si JM makakapag-flicker out ba? Hinahabol dito. Uy! Masusunod pa rin dito ng mga bala ni Super Marco habang si Kyle TC nag-ahanap ng mga pwede pang targetin. At yung minion wave dito ng F-Cap, naka-flow sa may middle lane. Ako, makukuha nila lahat ng mga energy shields dito. May tendency pa kang mabasag. Binilisan na ng Falcons AP Bren ang kanilang kartada dito. Ngayon, Blacklist International, kailangan nilang pumreno. Nakipagsabayan sila. May 2 team fight sila na medyo nalugi. So ngayon, kailangan nilang kalmahan. Wala na naman mga energy shields. And kailangan nilang gawin dito, protektahan na muna si Oheb kasi may isang death na to eh. Oh, speaking of Oheb, nakikita mo ba nakikita ko? Ano yan? Nasa bottom lane na si Oheb. So nag-switch na Switch dito yung Blacklist International. So for Super Marco, well, mamaya naman mag-double laning na rin yung Claude. So isi-speed up yan. And speaking of marksman, mas mataas ang gold ni Super Marco laban kay Oheb. Obviously, dahil nga naman naka-plato na rin siya, nakakuha sila ng torres sa gitna, plus may isang kill na rin itong si Super Makmak. Ngayon naman, available na rin yung Thunderbolt para dito kay Ogwen. So mas mahirap. Sabihin natin na na-nerf yung Thunderbolt. Even yung hero, even itong edit na-nerf. Pero sabi nga nila, kahit nerf mo lahat yan, yung player hindi naman na-nerf yan. Oo, kabisado pa rin ng mga player mostly kahit nakapikit. Kahit Yung, nakapikit? yung hero nila. Ah, okay. Kabisado nila yung hero. Ayan, yung mga bago nating recalls, ayan guys. na. Bumili na kayo ng mga recalls. Ay, sa mga nanonood dyan, hindi kami makapili kung ano yung pinakamagandang recall. Comment nyo kung ano sa tingin nyo yung pinakamaganda. Oh, ano ba para Ay, sa oh. inyo? Grabe Sa naman. Geekfam yun, sa Geekfam. Oo, yung mga recalls, no, pinapakita na ng mga teams natin yung mga recalls. Kaya ako sa inyo, bumili na kayo. Ikaw ba nakabili ka na ba? Hindi pa nga eh. Wala Pahingi kasi po akong diamonds. Eh. Pahingi naman diamonds, Umi. Ano ba? 7 na lang yung ano ko. Diamond mo? Diamonds ko. Pinambibili mo kasi sa Brawl eh. Oo, pangit ang hero ko minsan sa brawl eh. Ganyan kayaman si ate mo, Chantel. Pinang-re-reset lang yung mga diamonds siya sa Brawl. Pero nangyari na ang dapat mangyari. Nakuha na rin ang ikatlong pagong sa laban na ito. Ngayon, may Ay! si Kaltisi ata. Ito na, naku, Tatoy Bubulaga. Makakatakas mo si Caldizi at Ayun mahaltak pa nga. Hajim na kill. At parang may iwan dito mga players. Pero tinawag na yung Primal Wrath. Mapipilitan din na gamitin Netherrealm at biglang alis mga players. F-Cap lamang 1.5k gold. Grabe yung damage dito ng Falcons AP Bren. Lahat ng mga members nila dito ay nag-i-inflict ng damage eh. So ang ginagawa nila ng Blacklist International, inaatrasan na lang nila, even committing yung Netherrealm para lang makasurvive dun sa ginagawang onslaught ng mga bees. Ngayon ay nasa 7-minute mark na tayo, pwedeng i-cut na yung minion wave dito sa may bandang ibaba. At napakayaman talaga ni Super Marco dito sa laban na ito. Kailangan nila ng pipigil dito, kailangan nilang awatin itong si Super Makmak. O, kailangan mapigilan yung kanyang bit-bit na damage dito for Blacklist International. But so far, things are looking good para dito sa F-Cap. So parang tumugma dun sa sinabi nung ating panel na probably magiging mahaba yung ating laban. But speaking of mahaba, usually kasi di ba si Claude parang gusto mo, hindi siya gusto. Gusto mo early game pa lang, mataba na agad. Yep. Kasi meant siya na late game. Pero dahil nakapag-farm si Super Makmak, doon na nakikita na nagiging parte na siya ng teamfight. Yeah, and yung impact talaga na wala ka ng mana eh, no? Yun talaga yung pinakamagandang parte dito eh. Imagine mo, Claude, damage dealer, tas walang mana, pwede ka lang spam ng mga skills na meron ka. Ngayon, 8-minute mark, nakuha naman nila yung purple buff. And Kyle TZ, tama ba? Nakuha nila yung purple buff? Or Oo. naagaw? Nakuha Ay, nila. nakuha pala. Oo. Or, ayan, nakuha ni MP The King. Ayan na, wait lang, si Lord JM. Okay, si KTC, dadating na ang kanyang mga tropa. Tatamaan pa ng penalty zone. Meron pagsunog doon lamang kay MP The King. Pero hahanap ng kalinga doon sa may damo. Tatamaan ba? Yung nasa ilalim ng ng Torre. Lord James gonna be down. At si MP The King, walking in the park lang Takbo. muna. Susunduin ni Hajik tsaka ni Perks. Kaya ba? Kaya bang tumakbo? Kaya daw. Napag-flicker out na rin si Few, pero may sagot na implosion. At ito na yung mga platito ni Oheb. Pero may platelets, atras muna sila dito. Si Black TC, tinibayan lang talaga ang kanyang loob. Ladies and gentlemen, Falcons AP Bren, actually si Lord JM lang ang nakuha nila doon, same with Ogwen. Pero ngayon ay si Super Makmak pumapasok na naman. Yung Lord ay available na rin. Atras muna dito ang Falcons AP Bren. At pwede na nila actually simulan to ha. Oo, parang bait yata to ha.
para sa side ng, ng FCAP pa nagkataon. So probably ay nagpapastock din muna ng BMI si Super Yung Marco. Thievery. Art of Thievery, yan. Oo. Hindi nasastock ang BMI. Oo nga. Oo. Nawawala yung BMI. Yun yung pwedeng abangan ng blacklist kapag nag-BMI na dito sa Super Marco. Penalty zone. Ang zone doon is gonna be Haji. Tapos nakuha na rin ng FCAP yung Lord. Mabibili na gamitin yung Sacred Explosion at biglang alis ang mga players. Yeah. Disiplina muna ang paiiralin. Yeah, sabi ng blacklist dito, okay, level 1 Lord pa lang naman yan. Kalmahan lang natin, huwag nating i-risk. Lalo na kapag nalugi sila dun sa teamfight na yun, pwedeng lumobo yung 3,000 na hawak ng mga bees. Ngayon ay nasa may bandang itaas itong Lord na ito. Sasalubong ni MG, medyo delikado ata yung ginagawa niyang to, ha? Oo, mabilis lang din makakahabol if ever si Kyle TZ. Pero lagi nagkakasalubungan dito yung mga players natin eh. Okay, so parang ano lang muna. Ang kailangan sabayan, Lord, Super Marco, the usual. Super Marco na nakikita natin sa ratong Amiembro ay gagamitin yung placing duet. Pero mabibigyan dito ni Oheb. Andun yung mga platito eh, yung napakarami mga maliliit na platito, mga platelets na dala-dala dito ni Oheb. Ngayon, si Kyle TZ nasa may bandang gitna, nandun yung X and Y axis, wala dito kay MP the King. Pero hindi kasi sumakto sa gitna at sinalo lang dito ni Flap. Grabe dito yan, yung bigay ng mga skills sa mga players natin. So again, nakita natin na napakadali para dito sa blacklist na madepensahan yung Lord dahil hindi na aabot probably doon sa kanilang inhibitor turret. Pero yung FCAP, sobrang aggressive nila ngayon at parang biglang magkakaroon ng play anytime at ang sakit ng damage by the way ni Flap TC. Ilang ano lang yun, isang pukpuk lang na martilyo. Oo nga eh, ang hirap nito. Tsaka hindi lang basta martilyo, maso ata yun. Ang laki-laki ng dala niya eh. No, so ngayon na ang Falcons AP Bren ay may kalamangan, nakikita mo rin yung disiplina na meron sila dito. No? Kahit may kalamangan sila, kahit 3,000 kalamangan nila, hindi sila sumusubsob. Kumbaga, ang gusto ko lang sabihin dito, hindi sila lumalaban ng basta-basta, pero laban ata, Falcons. Nadiin pa nga doon kay Lord JM and Lord JM is alive pero nandito na Spectre State kaya magbibigyan nata final slash na apat yung tatamaan niya. Andito na nga si Super Marco. Double kill na para sa kanya at si Ogwen naging malamarksman na rin gamit yung primal wrath niya. Middle lane, pwedeng sirain dito na FCAP. Grabe, napakataas talaga ng damage ng Falcons AP Bren. Even si Ogwen, nagdi-deal na rin ng sobrang taas na damage galing nga doon sa primal rat na state niya, di ba, kapag naging marksman na siya. Ngayon, 47 seconds para sa next na Lord at next na malaking objective ng laban na ito. Kailangan mo na mag-flow ng Blacklist International at para sa Falcons AP Bren, pwede nga nilang i-freeze na itong lane. Hawakan na lang muna nila yung mga objectives na pwede nilang kunin dito. Kagaya nga nitong bottom lane, pwede na nila patumbahin to. Ogwen ay nakasilip din, nag-aabang kung sino man ang pwedeng dumungaw mula sa blacklist. At naging matagumpay na rin ang pagbasag nila. Tingnan pa si MP, ha? Grabe no, ready sila pa nagkataon. Fight or flight. Fight or flight ang meta ngayon para dito sa ating teams. And 7-7 ating score pero sobrang laki burrito ng kalamangan ng FCAP. Lala. Wait lang si Ogwen magda-dash away. So more on folks, kailangan mga buff or lahat ng mga resources ito pwede makuha ng blacklist. Ramdam na yung mga platito dito ni Oheb, no? Nakita mo naman, after ng superposition, kalahati agad yung boy ni Ogwen at napilitan siyang mag-recall out para sa laban na ito. Ngayon, sinisimulan na yung Luminous na Lord. Kyle TZ ang hahawak. Si Flap ay nakasilip din. Pokes from Haji. Pero si Few ay nag-aabang lang, ha? Nag-aabang kung kailan niya ibababa at ilalapag yung kanyang Eternal Guard. Feeling ko parang ano na tayo, mapapaisip ka kung sino yung una mag-initiate or sino yung mas gustong mag-counter-initiate. Kasi minsan meron mga lineup na mas maganda pag counter-initiate yung gagawin nila. Pero isa lang ang kasiguraduhan. Hindi pa talaga natin makikita kung talaga magkakaloon ng Lord team fight para dito sa dalawang teams. Nagmamapping pa yan eh. Minamap muna nila kung nasan ba talaga yung mga players. Check lang muna, no? Chine-checkan lang nila yung mga bush kung saan ba dadaan. Sa left mid bush ba? Doon ba sa may pixel? Sa new bush ba? Pero may kung silang gagawin dito, ha? Okay, saan ba pupunta? Medyo pipigilan doon na ilang mga players. Medyo malatrip to rin Jerusalem yata. Nakikita natin kasi mapapaikot si Flap TZ at kill explain na para inside the blacklist. At pumasok na rin dito si Lord JM. Again, FCAP na nakakuha ng Lord. Pero yung teamfight mapupunta yata dito sa blacklist. Ginagawa din yung place in duet. At meron ding Wind of Nature. At hinahabol ngayon yung e-bike. Hinahabol ngayon si Ogwen. Kailangan nila umatras dito. Makakapag-charge ba yung e-bike? Ngayon, takbo muna. Hinahabol siya ni Haji. Nandun yung stun. Pero hindi yata sapat. Pop na rin immortality dito. At magiging matagumpay yata ang pagkuha na dito kay Ogwen. Wala pa siyang ultimate dito. At si Oheb, tumatrabaho na rin. Matay na rin dito si Ogwen. Makakatapapatumba. Ako na tayo
e-bike. Okay, so buhay pa rin. Grabe yung labanan dito. 1v1 na talaga para dito sa ating mga marksman. And probably a buy time na rin para dito sa FCAM during that time dahil meron nga naman silang Lord na madedepensaan din ng Blacklist. Nagkamali ng parking yung e-bike doon sa may gilid. Actually, hindi na rin siya hindi na rin siya... Wala palang charging station. Walang charging station. Again, yung Blacklist International, magiging matagumpay yung pagdepensa nila dito. Walang mababasag na base turrets para sa kanilang kupunan. Magiging, sabihin natin, magiging rason ito para sa Falcon CP Bren na pumuwersa. Kagaya nga nitong purple buff, kailangan nilang hawakan. MP the King, andun na rin si Lord JM. Any moment, pwede mag-final slash. Ay, di, actually, nagamit na niya yung final slash niya. So, ambalang pala yung ginagawa ni Lord JM. Oh, parang nireset. Parang ginawa niya rito game number 1, di ba? Parang nireset niya muna para makaabot. Hindi, si Flap TZ pala yun. Yung kanina. So, game 1 at game 2 natin, meron palang Arlot na na-pick. Nagkabaliktad lang kung sino gumagamit. So, 15 minutes, ladies and gents, para sa ating laban. At mukhang nararamdaman natin na nag-aantay na lang yata ulit yung dalawang teams natin for another Lord. Yeah, iba yung aura, iba yung atake ngayon ng Blacklist International. No? Pinag-uusapan ito ng Madla, no? Kung ano na nga ba ang nangyari. Ano na nga ba ang code na meron itong Blacklist International. Ito, different code na, obviously, kasi kalaban mo, M5 World Champ, kalaban mo, nagkampiyon na sa maraming mga torneo sa labas, sa loob at labas ng bansa. Pero ito yung pinapakita mo, testamento Testamento para sa Blacklist International na ito na yung form na hinahanap namin, ito na yung code na yun. Oh, tsaka parang ano nila doon, yung code nila probably is yung kung sinong mas madaming pwedeng mas tumagal pagdating sa teamfight. Kasi yung Netherrealm ni Haji, meron kang sustainable na tank. Ganon din naman kay Lord JM. So, layering of skills. Okay, napindot ni Super Marco. Okay, yung kanyang blazing duet. Napindot nga, napindot. Nagre-recall lang sila, napindot bigla. Well, tingnan natin kung aabot siya. Mamaya doon sa may Lord Objective, pero that's gonna be a very crucial one. Panagkataon. Pero parang sinadya yata, nag-sticker pa eh. Nag-tricks. Minsan kasi ganyan talaga sa buhay. Kailangan may mga tricks ka rin eh. May mga pampakilig sa buhay, di ba? Medyo boring kasi kapag wala kang mga ganon-ganon. Pero Falcon sa AP Bren, kung namatyagan yun ng Blacklist International, pwede nila i-punish actually itong mga beasts. Pero ngayon na may pagpwesto ng ginagawa ang Blacklist International ng Falcon sa AP Bren, kailangan na yung hanapin, nasaan si Super Makmak? Nasaan yung Claude? Oo, pero wait lang, ito na, meron na siyang blazing duet. By the way, penalty zone! Tatlong tatamaan dito ni Flap TZ. Ginamit ng Winter Crown para medyo matagal ang kanyang buhay. Pero may pili ka na din naman dito ni FPK. Ito na yung blazing duet na nakita natin kanina. Sasagutin lang naman ng Netherrealm. Pero unstoppable na para dito kay Oheb. Look at Lord JM. Hinahabol dito na Ogwen. At ni Super Marco. Killing spree na para kay Super Makmak. Napakasakit. Tatlo ang bagsak para dito sa Blacklist International. Dalawa naman para sa Falcon CP Bren. Pero wala yung mga setup heroes mula sa Blacklist. Pokes lang and damage from Haji at MP. Pero Super Mario, delikado siya dito. Pwede siyang mamatyagan. Buhay pa rin. Buhay pa rin si Haji. Ay, eto. Pero si Kyle. Kanina galing sa kanan, ngayon naman galing sa kaliwa. Pero hindi yata maabutan ni Kyle TZ. So more on the safer side. Sisira lang na Torre dito sa may top lane. Labanan ng mga assassin. At ang mananalo sa labanan, it's gonna be Kyle TZ. At nandito na nga si Super Marco at si Haji lang ang makakadepensa. Shadow Stampede ay nagamit na. Merong isang bit-bit na minion wave. Merong Winter Trunch na nagagamitin. Hindi ata siya makakakita. Nilaban pa. Namatay pa itong si Haji. Pero tutumba din si Kyle. Mega kill na itong si Haji. Pero yung Lord ay makukuha ng Falcon sa AP Bren. MP Daking pa lang namatay doon sa laban na yon. Grabe na tong dalawang teams natin. Grabe yung bigayan. Talagang walang gustong umatras at that time. So meron kang minion wave flowing para dito sa FCAP at meron ding Lord doon sa may top lane. Kaya din pala pinilit na ni Kyle na masira yung Torre doon sa may taas. Oo, actually, nalito na rin talaga ako. Si Haji pala yung namatay kanina kasi may 4-1 and 3 na siya. Nabuhay lang siya agad kasi full Paramis. stack. Paramis kasi. Alam mo naman, Paramis are meant to be broken eh. Kaya ito Tama. yung, di ba? Paramis are meant to be broken. Alam Tama. ko, corny yun, pero ilaban na natin. Hindi, tama naman. Tama. Tama. Basta tama yun. Oh, ang importante, tama ka. Tama yun. Okay ha, tama rin yung gagawin dito ng Blacklist International na pagsalubong dito sa Lord. Mabilis silang tutunawin to at napakasakit na ni Oheb ha. O parang pagka hindi mo na bigyan agad si Oheb sa gitna ng teamfight, medyo magiging nightmare siya dun sa kalaban kasi hindi mo na malaman kung saan manggagaling yung or hindi mo malaman kung
saan nakapwesto yung pinanggagalingan ng damage ng Blacklist. So far, roaming around the land of Dawn muna dito yung mga players natin. Kasi mahirap nga din naman para dito sa FCUP na basta na lang pumasok kasi meron ding kit na pang-kontra yung Blacklist sa kanila. Oo, tsaka na-activate din minsan yung inner KL1 ni Oheb Ngayon Oheb siya, tapos pag may laban, may KL1 na lumalabas And yun yung kailangan ingatan ngayon ng Falcons AP Bren. Kasi nga naman, ilang beses na naramdaman, ilang beses na naka-preheat itong si Oheb, lalo na pangalawa siya sa gold receive. Nangunguna itong si Super Marco. At sa damage, tingnan mo naman, ito yung sinasabi ko. Ay! Napakakate ni Oheb dito. Ang sakit ng damage at siya talaga yung nakapagbigay ng mas mataas sa buong laban na to. Grabe yung combo, no? Yung top 2 natin is Oheb tsaka si MP the King. Tapos yung sumunod si Kyle TC tsaka si Super Marco. So talagang intense ang labanan. Pagdating doon sa mga junglers natin and even mga gold laners. So crucial din yung supporting system. Or support system rather dito ng kanilang mga teammates. Kaya naman napaka-importante kung magdidikit-dikit ka ba or parang pipilitin mo na magkakahiwalay yung kalaban. Oo, tsaka yung mga sandbags natin dito, si Perks at si Lord JM, napapanatili naman nila na buhay sila sa mga laban na kanilang dinadaanan dito. And Falcons AP Bren, kailangan nila pumili ng mga team fights. Naramdaman nila yung sakit at hapde ng mga heroes dito ng Blacklist. And kailangan nilang hanapin kung sino ang magiging prime target dito. Uunahin na nila si Oheb at kailangan nilang gawin ito dahil kapag naka-preheat na naman itong si KL1 ay mahirap-hirap to. Oo, pag napainit na si KL1, mapapasok ka pa pag nagkataon. So Lord Evolved, pag na-preheat. Lord Evolved, para dito sa ating... Sorry, kailangan mo pang ulitin para mag-gets ko. Sorry. Oo. Preheat Hindi pala. na kasi natawa sabi ko, ay, kailangan ko emphasize. Oo. Okay, pero mas maganda yung kesa dun sa promise are meant to be broken. Anyway, ito na. Simulan natin ang laban, level 3. Actually, 18-minute Lord na ito. Kailangan hawakan ng Blacklist International. At sa mga gantong tagbo, mga marksman na talaga ang pinaghahawakan nitong Lord. At naka-flow na rin doon sa may bandang gitna. Sino ang unang magpapakita? Pew ay nagparamdam na rin. Pero kaya ang goal ata nila, i-burst itong low. Hinahawakan ng Binitawan. Nagsascouting dito yung mga tanks natin. Okay, si Ogwen, mabibili na mag-flicker out. Penalty zone para dito kay Flap TC. Pero 3-man implosion. Para dito kay Perks, ginamit with the crown. Mawala na immortality ni si Pew. Pero look at Lord JM. Nilangat-ngat lang dito ni Super Marco. But si Oheb, may sariling laban din si Oheb sa moment na yun. Pew is down. At makukuha pa ni MP the King, yung Lord. Dalawa ang tumumba para sa mga Bees. Napakagandang laban ang ipinamalas dito ng Blacklist International. Kinapitan lang talaga. Lord JM nakasurvive ba with that Winter Crown na sobrang crucial para sa kanya. Actually, nahampas niya pa nga sa ulo si Pew. Nayantok pa nga sa ulo dito si Pew. At tingnan natin ang Infinix Instant Replay. Ayan o, di ba? Diyan nila sinimula, nag-go sila dito. Sabi nila, sige, burst natin si Ogwen. Pero yung 3-man implosion yung game changer dito Oo, tsaka nagkahiwalay. Si Super Marco tsaka si Pew sila yung nagkasama. Kaya nagkaroon ng tsansa dito si Oheb na makapagpainit nga, makapagpa-preheat. At merong 3 players dito na pwedeng i-preheat ni Oheb and the rest of Blacklist. Papasok dito si KDC at gagamitin pa nga dito yung kanyang immortality at yung Lord medyo makapaniko. Dadating na rin dito si Flap TC at nagamit ay Nether Realm. Si Ogwen lumalaban. Ginamit na din yung penalty zone dito ni Flap TC. Super Marco, preheat na naman. Kailangan matras dito ni Perks. BMA out para dito kay Super Macba. Pero lumaban na naman si MP the King. At ikukuna nga nila ito. Ano yung trophy na laban ng Blacklist International. Biglang nawala dito si Super Marco. Kaya naman ang side of Blacklist International tatangkain na ngang tapusin yung laban. Kasi wala na dedepensa. Laban dito sa AP Bren Blacklist International. Secures a win versus the M5 champions. Sigaw para sa mga